Hello everyone, so welcome back again to my mini vlog. So for this video guys, ayan, before I'm going to sleep tonight, so gagawa muna ako guys ng pang dinner ko tomorrow. Okay, diba? Ayan, very advanced. Very advanced. Yes, kasi kailangan natin siyang ibabad. So, meron tayo dito low fat na this magnolia. Ibabili ko sa ako kanina. And then guys, tignan nyo naman, isang araw, dalawang araw lang. Ayun, napaubos na siya. Oh my god, pagkali ko dito sa aking pagdadali. Tignan nyo naman guys. And of course, wait lang. Prepare tayo. Ayan guys, so, ito yung gagamitin natin Quaker oats. Quaker oats, yeah. Na rolled oats. Kasi yung dati nabili ko is instant talaga. Ayan. So, mali. So, ito yung gagamitin natin. Quaker oats na rolled oats, okay? Lalagyan ko lang siya guys, kasi basta iwanan natin sa so let's gonna make na ayan. So, chance lang kayo. Pero wala tayong ganda to guys kung meron kang yogurt. Pero wala tayong yogurt, okay? So ito yung Quaker oats natin. Tapos, of course, meron din tayong chia seeds. Ang chia seeds ko, ubos na siya. Kasi, ang ginawa ko din sa chia seeds ko guys, bakit siya madaling na-ubos is so water ko, nilalagyan ko ng chia seeds. Kasi maganda din siya sa mga bloated na mga tummy dyan. Katulad ko, sobrang bloated ko guys, always. Kaya naglalagay ako ng chia seeds. And of course, dito din. Sa akin mo, ubos na talaga siya guys. So kahit 1 spoon, pwede na yun. Okay, konti na lang talaga. Oh my gosh. Nandito din konti na lang. Oh my gosh. So, ayan. At ang ginagamit ko na, kahit anong milk, basta low fat. Ayan. And I think na medyo kulang pa yung ano natin. So, dadagdagan natin guys na Quaker oats. Rolled oats. Lagyan nyo talaga ng chia seeds guys kasi ito yung maganda talaga siya. Yes, ang ganda. Parang ang gaan ng chan mo. Yung dating sobrang bloated. Nare-reduce talaga. Okay, maganda siya araw-araw. So, mix mo lang. Parang kukulangan na talaga ako. So, ganyan, bahala kayo. Gano'n kadami ilalagay mo. Napuno na. Okay, okay na yun. Alright. So, yan na siya guys. And then, of course, maganda to kung masarap to pag ano. May yogurt kasi wala tayong yogurt guys. Mahal eh. Anak na lang ang yogurt. And of course, lalagyan natin dito. Konti na lang. Gosh. Kasi kami tatlo kumakain talaga. Sawa ko, anak ko. Lalagyan natin guys. Oops, ganyan. Pero of course, yes, nag-water talaga siya guys, yung milk talaga. Pero tomorrow, mawawala na yung parang tubig niya talaga sa ano. Kasi, ina-absorb ng ating rolled oats. Kundi na lang guys. Maganda kasi guys yung mga nuts din. And then yung pumpkin, ganda to sa mga bata din. Kasi, nakaka-help siya guys to kill all the parasites. Yes, pero yung pang-kill talaga yung parasites, yung pati bahay nila ay kinikill ay dapat daw. Cloves, I'm not sure. So, ganun. Okay. Bukas ko na sana siya i-mix, pero ito na. I-mix ko na lang, di ba? Kompleto na tayo, ang dami naman. Kasi ito nabili ko ngayon guys, wala siyang strawberry. Last time, ang dami yung strawberry. Ang meron ngayon is, I think raspberry, grapes, ano ba? Raisins, almonds, walnuts, yun lang ang meron guys. So, yun na, may pang dinner na tayo tomorrow. Dinner ko na siya bukas guys. At minsan, kapag talaga nagutom ako ng, let's say for example, yung afternoon na yung pang snack time, binabawasan ko siya. Kasi in the morning, usually kumakain talaga ako ng rice in the morning. And then, pagka tanghali, kumakain pa din ako ng rice. Sa gabi na ako hindi. Or sometimes in the morning, hindi ako kumakain din pala. Ano ba? Basta depende. Basta twice lang ako kumakain ng rice. Twice lang. So yung one, is either in the morning, hindi ko makakain kasi kumakain ako ng ibang mga kiname-kiname. Then sa night, hindi ako kumakain. Pero pag sometimes din nakakain ako. Basta, na-alternate ko minsan. Ang importante doon, nami-maintain ko na siya na hindi ganoon kadami ang kanin ko. So twice lang yung rice and then yung one na meal ay mga inating na. So hindi dito, oats or yung mga libutmon lang ang kinakain ko. Yun na, sold na ko. So yan, konti na lang. Ito nakakalungkot, konti na lang kasi tatlo ko kumakain nito. Sobrang kumakain din, asawa ko nito. Ayan, so konti lang, dalawang araw lang. Bukas, maubos na ko. Ito nagutom ako, ito yung kinakain ko. Kasi diba, kasi naman yung laging kinakain is yung ano, unhealthy. So ayan, ang half kilo to siya guys, is 4.99. Okay na din, may almond na, may raspberry, walnut, pumpkin, parang grapes or blueberry. Parang grapes. So gusto ko, bumili pa ng iba pang mga nuts. Gusto ko din yung mga ibang berries. Gusto mahal talaga guys. Ito ngayon, binili ko kasi mix na siya. Kasi 5-in-1 lang yata to. Hindi siya last time na nabili ko 7-in-1. So meron talaga siya. Ang sarap nun guys. Kasi meron talaga siya. Sige, maubos mo yata. Meron siya mga strawberry. Ngayon hindi yata available. Walnuts. I mean almond. Perfect. Yung walnuts guys. This one is raisin. Tapos na natin. Ito yung pag-dinner natin tomorrow. Actually guys, natil ko parang umayat ako. Kasi content na talagang rice. Yeah, pag nagutom ako, kasi diba, sanay ako sa madami talagang rice kasi nakain ko. Every meal. May binabawasan ko na nakakanta. Kapag yung pagkain namin may gulay, yes, usually may nagugulay na rin ako. Kapag marami may gulay na talaga. Kasi kunting rice na lang talaga. At kapag yan, karne gulay, yan, kunting na talaga ang rice guys. Binaban natin ko yung karne at saka yung vegetable. Arte na. Yes, actually hindi siya ganun na. Arte siya or what? Yan, diet talaga is for healthy purposes na lang din talaga. Kasi, ano na, dami nang nakakasakit. And natatakot ko guys. Kasi, alam mo na, natatakot ako mag-diabetic. Or ano ba? May parang ng diabetes. Yes, kasi dami ng diabetic person ngayon. Patient, ano? Kahit bata pa lang, doon ako talagang parang na-open yung mind ko din. Bata pa lang siya. Ilang mga 13 years old. Yung kita ko guys, may diabetes na siya. Imagine na, kasi payat pa siya, may diabetes na. So, mamasura ako. Hindi kasi kumain ng rice. Kaya, this time, binabawasan ko talaga siya. Kasi, yung rice, napakataas talaga ng sugar ng rice. So, ayan. So, bilang nagsisimula na, hindi ko rin siya guys. Hindi ko siya bibiglain. Na tanggalin ko na talaga yung rice. Kasi, for my health, no? Depende kasi sa health natin. So, hindi talaga siya kasi na-experience ko na talagang walang rice, walang rice, yung nag-shirataki ako. Talagang hindi siya advisable for me guys kasi talagang yun, hindi ka na ako doon. Nag-hyperacidity talaga tayo noon. So, talagang sumuka ako, lahat na, ang sakit, sobra. So, lalo na, meron akong history ng, meron akong history guys ng ulcer. Yes, nadala na ako ng hospital when I was in high school. Kasi nga guys, mula elementary talaga ako, hindi ako masyado mahilig din kumain ng mga kanin, mga ano-ano. Ang hilig ko talaga noon ay
mga soft drinks, mga chichirya, yun talaga guys. Araw-araw yun. Pagka umaga, pagkagising ko pa rin ng umaga, alam niyo yung ginagawa ko sa tindahan kami nun. Alam niyo kung ano ginagawa ko pagkagising ko ng umaga, naalala niyo yung iba kong mga 90s dyan. Naalala niyo yung halo-halo na isang pack, di ba sa isang book, di ba? Isang pack, 10 ang laman. Busog-busog ka na nun. Yung isang, ano lang yan, di ba? Di ba 10, 1 pack na malaki, meron siya 10 packs, di ba? So yung isa doon punong-puno, di ba? Yung bawat packs nun, hindi ganun ngayon, bibilang na lang. Yung talaga punong-puno. Guys, kinakain ko yung isang pack nun. Alam niyo yung halo-halo sa pari? Ay nako. Nako. Ako ang taga-kumpra guys sa tindahan sa una. Kaya yung kinukumpra na ko sa una guys, at yung ginakaon ako. So nagpila gyud ako sa palit sa una guys nga halo-halo sa pari kasi yun ang kinakain ko araw-araw. Pagkagising mo ng umaga guys, alam niyo yung 12 ounce, di ba yung 12 ounce ng Coca-Cola? 12 ounce na guys or 8 ounce ana. Every morning dyan hala kalamis akong kaon every morning magmukabrin ko dito. Mga baril ko ref mukhaon ko. Pagtago jud ko ana and then halo-halo sa pari mas ko na natin. Kaya ako matibantay, ako tigkumpra sa tindahan. Ang ati tigbantay, mag-away jud kanito. Kay grabe jud ko kahangod mga chichirya. Dili kay ko mga kaon kayo sa una. Chichirya ginawa ko chichirya, chocolate. So nangyari, resulta nag-ulcer tayo. Nagdala jud ko kayo nagdala ko hospital na time. So mo jud naalala mo nagdala jud ko hospital. Sila jud ko ulcer. Ano gunon jud ko kayo man. Dili jud ako kaya ng rice every day. So kanang diet dito man kuan. Dili jud ako kaya ng rice. So for me siguro makaya na in the future siguro no. Pero kailangan mo ng heavy protein, kailangan mo ng heavy protein. Pero di ba? Yeah, gastos kayo ang diet, gastos kayo. Mag heavy protein ka every day. Talagang syempre kakain ka ng mga malalaking mga lahat mga malalaking mahal. Mga protein ganun whatever. Anyways, yun. Hindi rin siya maganda talaga sa akin. So, ginagawa ko, nag-less na lang talaga ako. Kumakain ako twice a day ng rice pa din, pero less na talaga. Hindi nung katulad nung talagang nabuhala talaga kumain. Pero I'm not sure kasi kababago pa lang natin guys. Nag-start pa lang tayo. I don't know, hindi ako mabibilang ng araw. Kung kailan ako nag-start ng ganoon na mag-less na talaga ako ng rice, hindi ako mabibilang ng araw guys. Basta, ayun, kasi pag bibilang ako ng araw or whatever, parang walang patutunguhan. Kaya hinahayaan ko na lang na maging consistent lang tayo. Mag-less rice lang talaga. Mag-less rice tayo and then, yun, twice a day lang ako kumakain ng rice and then less rice pa. And then pag nagutom lang talaga guys, ayun. Kaya ito, maganda to. Kaya pag nagutom, meron kang makain. Ganun, pampapugong sa kagutom. And then, yun, yung sa last meal ko or the first meal ba, kapag may labot mo, yun ang kakainin ko. Kapag ito lang din, ganyan. So ganun, hindi na natin biglain kasi pag binigla natin, of course, experience ko na ganun nangyayari sa akin. Nito car akong ulcer, nagka-hyperacidity ko, and yun, talagang suka. Pero good thing lang guys dahil alam niyo yun, good thing lang dahil nakontrol ko yung sarili ko. But I mean, but thank God, kay, di ba tayo iwan ng uman, diretso na yun, kagad, larga, dala na yung hospital. Ang guys, natiisin ako eh. Nung time nga, di ba yung meron akong, ano bang tawag yung sis ko dito sa ano, umabot ko ng 7 years 7 years bago ko siya tinanggal. Kasi natiisin talaga ako, hanggat kaya ko go. Pero, aside from that din, natatakot talaga din akong maoperahan din ulit. Kasi may trauma na tayo. So, kaya ganun. But anyways, basta, ganun lang. Pero nung nangyari sa akin, nag-hyperacidity ako guys, na talagang, parang bumalik sa akin, alaala ng high school ako na, talagang nadala ko sa hospital noon. Ganun talaga, yung sakit talaga yung dito mo, kung ang acid talaga, ang taas talaga. And kapag ganun kasi nangyari guys, good thing na lang dahil may mga alam tayong konti about sa health, kasi nakapagsigin din naman tayo. So, thankful ako guys, kasi nakalma ko yung sarili ko. Ang ginawa ko nun is kumain ako ng saging. Number 1 yan guys, kapag napakataas ang acid din yung whatever. So, pampakalma talaga saging. Maganda yung saba. Yung hinog yung hinog. Huwag mong lutuin. Yung hinog, parang nanalo mo. Dili pang hilaw ka. Kasi nang hinog siya, din nanalo mo. Nakakapagpakalma po siya ng acidity mo, hyperacidity mo. Ayun, nakakapagpakalma siya, and then I forgot today kung ano pangalan nung meron kang over the counter, pwede mo mabili yung gamot na over the counter. I forgot kung ano pangalan yun. Basta yun agad ang sinabi ko sa asawa ko, bumili ka ng ganito. Pwede mo siya under the table, over the counter guys. Pwede mo siya over the counter. Ayun, nabili ang asawa ko nun. Pero before siya, habang umaalis siya, habang bumibili siya, nagka-travel siya going to pharmacy. Bibili yun guys eh, nangyari na nagka-hyperacidity ako na sobrang talaga sa alak ko, talagang sobra yung pag inatake talaga sobrang sakit dito lahat. Mawawalan ka talaga ng lakas. As in yung energy ko nawawala talaga pero dahil nga very strong tayo, pero isa Diyos, no? Lumalaban talaga guys. Sabi na sa ako, dadalhin kita sa hospital. No. Hanggang kaya ko ayaw. Ay, kasi talaga sa hospital. Yes, so may sabi ko sa asawa ko, wag muna, hanggang kaya ko. Eh sabi ko, kailangan ko ng banana. So buti na lang tayong merong banana. So habang maalis sabi ko sa asawa ko, ito bibilhin mo over the counter pwede siya. Takbo agad ng asawa ko guys. Sobrang mamadali siya, takbo agad siya. Habang nabili siya doon, uminom ako, ay kumain ako ng banana, saba. And good thing talagang kumalma ako. So kapag nakalma ka na guys, yun, lahat na, nilabas ko na lahat. Pati yung parang tubig guys, naku, naglabasan na lahat. Ang sakit mo, ako naman, yung anak ko nun, nataranta na din. Umiyak na yung anak ko, ano nangyari sa akin. Sabi ko, kalma ka na, I'm still okay. Umiyak ang anak ko guys, sumuka na ako eh. Umiyak na anak, sabi ko sa asawa ko, sana ko, kumalma ka lang, antayin natin si daddy, parating si daddy. Pero talaga, hirap akong magsalita. Yung talagang bagsak na bagsak yung katawan ko, talagang hindi. Bagsak talaga, sobrang, yung parang energy mo, yung, ano yun, wala kang lakas talaga as in. Yun. So, ayan, diet pa more. Nag-diet sa shirataki. Kasi hindi ko kumain, imagine na 2 days lang yun. Hindi ako kumain ng umaga, hapunan, breakfast, lunch, dinner, hindi talaga ako kumain ng rice. Ang kinain ko puro shirataki. Kumain din naman ako ng ulam, pero shirataki lahat, at shirataki. 2 days lang yun guys, biglang boom. So, bawal tayo ng pala. So, binigla ko yung sarili ko, tanggalin yung rice. Agad-agad ng shirataki ako, which is hindi kaya ng katawan ko. Kasi ang shirataki is instant siya. May PCOS ako guys. Bawal ang mga instant food sa PCOS like me. Ewan ko kung ano mga ano. Basta ganun na, iniintindi ko na lang yung sarili ko, yung health ko ganun. So, kailangan natin intindihin yung sarili natin, yung health natin. Kasi pag hindi natin inintindi, hindi tayo makapag-adjust, hindi tayo ganun. Basta ganun siya guys. And then, yeah, sa awa ng Panginoon, naging okay naman ako. And then, pagbalik ng asawa ko, agad akong gamot and na-relax ako, nakalma ako. Pero kung sa iba yung nangyari guys, agad yun, hospital agad yun. Good thing na lang talaga. Kaya mas maigid din, mas maganda din na meron tayong alam din. Konti, no? Kahit may mga ideas tayo about sa mga ano, diba? Like, then, diba? Para hindi na agad-agad eh. Kasi, syempre, kung ako, pagpasok mo lang sa hospital, ang laki na ng, gastos masyado sa talagaan natin ang sarili natin para iwas tayo sa mga malalang sakit. But anyways, thank you so much. Yun lang guys, ito lang share ko. So, ingat-ingat lang sa mga mag-diet na huwag biglain sa sarili. Wag talaga. Yan. So, that's all for today guys. Pero yung mga, ano naman dyan, kasi bahala na kayo. But it's better na magpa-check muna sa doktor para alam natin kung anong dapat para sa atin talaga. Well, that's all for today guys. Ang dami kong dinaldal dito. 21 minutes na tayo and see you in my next vlog. Bye! Hindi na, bigyan guys. Bye guys.